Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Habang ang Office of Civil Defense naman, inaasahan na ang worst-case scenario na idudulot ng bagyo. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin. Yes, handa ang gobyerno sa anumang hakbang na ipatutupad nito ngayong isa na namang bagyong nasa bansa at idineklara pang super typhoon. Itong siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng nararamdaman ng hagupit ng bagyong si Leon. Sa talumpati ng Chief Executive sa grand opening ng Maersk Optimus Distribution Center sa Calamba, Laguna, sinabi nitong nakakalungkot na may isa na namang sama ng panahon matapos ang bagyong Christine. Ganun pa man, gagawin naman anya nila ang lahat para sa kinakailangang preparasyon kaugnay ng bagyo. Fortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin na mabuti. Sa impormasyon naman mula kay Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of the Civil Defense, sinabi nitong ikinakasana nila ang ilang kailangang hakbang gaya ng replenishment ng food and non-food items at sisiguraduhin may sapat na tubig na magagamit ang mga maapektuhan ng bagyo. Dagdag ni Nepomuceno na may 1,200 teams na inihanda sila para sa Bagyong Leon habang handa rin silang magpatupad ng forced evacuations. Samantala, una nang nagbigay ng direktiba ang pamunuan ng National Electrification Administration sa kanilang team na una nang pinadala sa Batanes na mamalagi na lamang doon at huwag lang umalis. Ikinatwiran ni NEA Administrator Antonio Almeida na mabuting huwag na lang umalis ang kanilang tao sa lugar, lalo't naroroon na ang kakailanganing mga equipment sa sandaling muli silang magkasa ng restoration efforts sa Batanes. There are 7 teams in Batanes who are supposed to be sent off. Meaning to say, tapos na ang kanilang trabaho sa restoration from the effects of Typhoon Julian. But I gave a directive that these 7 teams still remain in the island of Batanes waiting for the landfall of Typhoon Leon. At least pag dumating ang Leon, nandun na yung mga equipment na dala-dala ng mga 7 teams na to. Kahapon pa lang ay nakipag-ugnayan na ang OCD sa halos 3,000 pamilya o mahigit 8,700 individuals sa Regions 1, 2 at Region 3. Mahigit 40,000 pamilya o mahigit 161,000 nakatao naman sa Bicol Region ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar.